pinapasukan security agency. Hindi niya raw ngayon makuha ang mga natitirang gamit sa trabaho matapos pagbintangan na nagnakaw ng baril. Magandang tanghali po, sir. Ay, patali po. Yung baril na sinasabi, yun yung service firearm mo. Opo. Ginagamit mo sa trabaho sa duty. Nasaan po yun? Andun po sa barracks mo. Nandun sa barracks. Oo. Right guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard guys, no? Pag-uusapan natin guys, no? Gaano ka importante ang documentation sa trabaho ng security guard, no? Kasi yung iba hindi nila maintindihan yan. Kaya pag-usapan natin. Pero bagong lahat guys, baka yung mga bagong dalaw sa channel ko, 2026 na tayo ngayon. At magugulat na mahabang buhok na nagsasalita ng security officer, security guard. At may earrings pa, no? Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako at gagawa-gawa ng kwento. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po ako nag-retired, nagbabahagi po ako ng mga kaalaman ko at aking karanasan para ma-guide natin sa mga bagong security guard, kabataan, kahit mga luma na, kung hindi nila alam ang mga pasikot-sikot sa pag-guardia, no? So ako guys ay nagbabahagi ako ng mga kaalaman ko at mga karanasan sa channel ko. Dumalaw kaya yan, no? Pindutin nyo yung playlist dyan. Pag napindot nyo yung playlist dyan, ito ang lalabas, okay? Pumunta kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga video natin na nilalangaw, walang nanonood. Pero hindi nila alam yung value niyan, yung halaga nun, yung mga meaning ng sinasabi ko. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, no? Pag-uusapan natin ngayon. So, puntahan niyo yung mga video ko guys para makadagdag kaalaman sa inyo. Kasi kung mapanood niyo yung mga video ko guys, kahit balik-balik ta rin niyo yung utak, yung ulo niyo, kahit saan-saan kayo ipapadalang interview, ay hindi na kayo mawiwindang. Kasi nakatanim na sa isip nyo. Parang ako, hindi ako naggagawa ng script. Hindi ako naggagawa ng script. Wala akong script. Wala akong binabasa. Kasi nakasulat pala, nasa isipan ko lahat. Hindi na kailangan ng script. Ilalabas ko na lang kasi nasa puso't isip ko yan. Kasi galing ako nga sa trabahong security guard, security officer, no? Ngayon, kung magdududa kayo sa pagkatao ko, baka ako scammer ako sa palagay nyo, sa pantingin nyo. Hindi totoo ang mga sinasabi ko. Marami akong mga video dyan na personal video. Pwede nyo puntahan, mga karanasan ko, kinikwento ko rin yan. Pindutin lang ninyo yung playlist dyan. At mamili na lang kayo sa playlist. May karanasan, o gusto nyo matuwa, na mukha akong tanga dyan, may mga video din akong pang tinatawag entertainment dyan. Yan ay for entertainment purposes. Nagmumukha nga akong tanga sa ibang video ko guys, pero hindi yan ang pagkatao ko. Baka inisip nyo yan ang pagkatao ko, hindi. Kahit dito sa paligid namin, ay hindi yan ang pakakilala na sa akin, no? So, ginagawa ko lang yung mga video na para akong tanga dyan, kasi para ma-entertain kayo, at siyempre naman, para matulungan yung channel ko, para may matuwa naman sa akin. Kasi kung seryoso naman tayo sa buhay natin, walang matutuwa sa atin kasi sobrang seryoso. Pero hindi ibig sabihin, dahil ganun ang pinakita ko sa video, ay parang ingot-ingot na tayo, no? Hindi ganun ang pagkatao ko, guys. Okay? So, I hope na maintindihan nyo na. So, ngayon, ano ba yung documentation? Ano ba yung documentation? Sir, hindi ko naman maintindihan yung documentation. Ang mga documentation, guys, tulad ng logbook, documentation yan. Report, documentation yan, no? At ano pang mga, ibig sabihin, written. Ang mga written na papel, ay yan ang magliligtas sa inyo sa kapahamakan. O, doon na tayo sa video kay Kuya. Okay? Si Kuya ay nag-duty ng 12 hours daw mula Lunes hanggang Linggo. No? 300 mahigit lang yung 12 oras nila. Okay? Ngayon, biglang umalis yung kapalitan. Siguro nag-apply na ng iba, naiwan siya. So, 24 hours na siyang nag-duty. Ngayon, ang ginawa, allegedly, sabi ng agency, kinukuha na niya yung sweldo
ng kanyang kapalitan din. So, dalawa nang nakuha niya sweldo, yung kapalitan niya, tsaka siya. Ngayon, siguro na burnout, ay umalis na lang siya bigla. Okay, umalis siya bigla. So, nag-abandoning na siya sa post, no? So, ngayon, ang ginawa ng agency sa kanya, ay kinasuhan siya ng pagnanakaw ng baril. So, alam mo naman dito sa ating bansa, pag maliit na tao ka lang at nasampahan ka ng kaso, automatic, dampot ka. Diba? Maliit naman tayo, tanggapin na natin yan. Gwardiya nga tayo, hindi naman tayo kuwan eh. So, maliit na tao lang tayo sa lipunan, no? So, ito na ang naging undulto sa kanya, no? Umalis siya ng walang documentation. Okay? O isa-isahin natin. Doon sa sweldo niya, 300 daw 12 oras. Ang layo. Halatang yung agency pinagdutihan niya ay kolorom talaga. Yung magulang ba? Yung wala sa ayos. Patsi-patsi na agency. So, paano niya mapatunayan na kung sabihin ng agency niya, o hindi, minimum ang pasahod namin dyan. So, paano mo mapatunayan na 300 lang mahigit? Ang iyong bayad sa 12 oras mo sa payslip. Documentation. Okay? At paano mo mapatunayan na nagjo-duty ka talaga ng 12 hours sa logbook at saka sa DTR? May pinipirmahan tayo. Dapat nakapile yan kung alam nyong dihado kayo sa sweldo. Para pagdating sa tinatawag na pagdating sa pagrereklamo mo ay mayroon kang tinatawag na ebidensya. Alam mo dito guys, tulad ni Kuya, naaksyonan yung kanyang problema dahil napunta siya kay Tulpo. Kaya yung agency yung kausap ni Sir Tulpo, walang ibang ginawa kundi, opo, opo sir, yes sir, opo sir, oh sige sir, walang problema sir. Paano kung ikaw napunta na walang Tulpo sa likod mo? Instead na sila ang may problema para sa'yo, sila yung dapat may babayaran sa'yo, nangyari, ikaw ngayon ang nabaliktad. Kasi bakit? Walang kang proper documentation. Okay? So, pinaliwanag ko lang. Ngayon, tulad nung sweldo, di ba? Sabi ko, anong documentation na meron ka? Payslip, BTR mo, at saka yung logbook mo na patunay na 12 oras ka nagjo-duty. No? So, paano ba yan, sir? Pwede mo ng picturean sa cellphone mo. Ngayon, sabi niya, 24 hours na nag-duty, picturean mo. Okay? So, mayroon ka ng ebidensya na 12 oras ka nag-duty at 300 mahigit lang ang bayad ng agency sa'yo dahil sa payslip mo. Okay? Kailangan mayroon ka niyan kasi documentation nga. Dito tayo sa tinatawag na hindi dumating yung kapalitan. Umabot daw siya ng 15 days duty. Paano ba gawa ng documentation yun? Una-una, nag 24 hours ka na tumawag ka sa agency mo. Agency mo, sir, hindi ho dumating yung kapalitan ko, sir, 24 hours na ako. Anong documentation ang gagawin mo? Isulat mo sa logbook na anong oras ka, nag-note ka doon, informing my security agency regarding my reliever. Undersigned, rendering, kung hindi kayang i-English, i-Tagalog mo. 24 hours na ako. Nakausap ko sa opisina ay si Inspector ganito. So, nag-inform ka na. Pagka-inform mo at hindi nagbigay na action in 36 hours na, hindi nagbigay ng reliever, gagawa ka ngayon ng information report. Information report, ngayon i-fax mo o ano man. Kung wala magre-receive sa information report mo dahil hindi ka makaalis, uso na ngayon ang messenger. Kung makausap mo sa messenger, picturean mo yun, isend mo sa messenger ng inspector mo. Patunay yun na nag-report ka. Okay? Okay na tayo. Ngayon, sinabi niya na yung kanya
yung kanya mga baril ay iniwan na lang niya basta doon sa post. Yun ang mali niya. Kailangan ang property ng agency ay hindi mo basta-basta iwanan nang wala kang proper turnover. Kasi nga, babalik ta rin ka ng agency. No? Tulad yan, sa area ng pinagdutihan mo, mayroong tinatawag dyan na immediate boss mo. Yung sa yan, doon sa area ng pinagdutihan mo, may immediate boss ka doon. Supervisor ba? Mag-inform ka rin. At ma'am, 36 hours na po ako, hindi ko na kaya po. Baka bumagsak pa ako rito. Ganon. Ma'am, pwede ko ba pong i-turnover na lang sa inyo ang mga property ng agency? Kasi yung hindi ko na po kaya, uuwi na po ako kasi hindi ko na kaya. Ngayon, pag pumayag yung tatawag ngayon yung supervisor mo sa company, ano ba itong guardian nyo? Wala kayong kapalit na binigay dito. 36 hours na rin siya. Mapipilitan ngayong umaksyon yung agency. Pag hindi pa rin umaksyon, ito turnover mo ng proper turnover doon sa supervisor ng company na mayroon kang papel. Tinatawag turnover list. Turnover list doon na properly turnover may kuwan because ganun. Kung hindi mo makakayang Englishin, talagalugin mo. Yun ang panghawakan mo. Tsaka ka umalis. Ngayon, sasabihin mo, Sir, bakit ka umalis? Nasa Code of Ethics, Code of Conduct natin, General Orders to quit my post only in properly relieved. Tama yun. But, yun na nga, kung sobra-sobra ng oras mo dahil mapapahamak na ang kalusugan mo, yun na nga ang gagawin mo. I-document mo yung tinatawag na mga property ng agency. Pati yung post mo. Ano ba yung post mo? Yung company, really, leave my post with no problem, normal situation, everything is intact. There's no unnecessary incident happen when undersigned leave my post. Bakit? Tulad yan, binaliktad ka. Kahit sabihin mo nandun yung baril, kung tinago nila, kasi nga gusto nilang balikan ka, tapos ka na. Gaano lang tayo? Kuto lang tayo. Yan ang palaging sabihin ko sa inyo, kuto lang tayo. Once ang agency gagalaw yan at may mga connection yan sa nakaupo, tapos tayo. Tayo ang makukulong instead na tayong naapi. Doon pa lang sa sahod niyang nung ni Kuya, 300 aping-api na 12 oras. Hindi yun ang tamang sahod para sa gwardiya sa 12 oras. Burnout na burnout yun. Lunes to Linggo, 12 oras. Naranasan ko mag-duty ng 12 oras, Lunes to Linggo. Burnout na burnout. Tiniis ko lang yun dahil kailangan ko dahil ang mga anak ko nag-aaral ng panahon na yun. Binabalance ko lang yung sit ng mind ko. At nilalagay ko lang sa isipan ko, I have to fight for this situation. Kaya napagtagumpayan ko yung panahon na yun, pero burnout ako. Pero bago ko na-render yun, alam ko nasa tamang bayad ako. Malaki ang sweldo ko. Kasi dusi-dusi nga ako may allowance pa ako bilang officer. Kaya yun lang panglaban ko sa damdamin ko na kaya kong tapatan yung mga supervisor ng mga fast foods dyan, yung sweldo nila na sila ay general manager sila, yung sweldo nila, kasing sweldo ko lang din. Kaya lang, gwardiya ako, officer, no? Yun lang panglaban ko. So, yun ang sinabi ko, guys, na proper documentation sa trabaho nating security guard. Huwag nyong daanin sa init ng ulo nyo at pariwarang kaisipan. Kasi nga, alam nyo, dito sa Pilipinas, ay para bang batas ng dagat saka batas ng bundok. Kung sino yung mahina, yun ang nakakain. No? Madali tayong maapi. Si Kuya, kung nagkataong hindi siya nakalapit kay Tulpo,
malamang-lamang kulong siya. Nagnakaw siya ng baril, yun ang allegedly bintang ng agency sa kanya eh. Ngayon, asan yung violation ng agency niya? Mawawala yun. Mabubura yun. Kasi bakit? Ang sinampang kaso sa kanya, nagnakaw ng baril eh. So, labas yun sa issue. No? Bakit? Hindi naman connected yun na wala, kulang ka sa underpayment ka, under ang sweldo mo maliit masyado, tapos yung oras mo sobrang haba na hindi mapag-usapan sa korte yun. Ang mapag-usapan sa korte, nawala yung baril ng agency, ninakaw mo, nabaliktad ka. At huwag kayong palagi ko narinig sa mga kasama ko yan, huwag nila kaming apihin niya yan, magpapatol po kami. Hindi lang ikaw ang naaapi sa Pilipinas, marami, at mas maraming malalang kaso. Si Tulfo nag-iisa lang. Ang hinaharap niyang tanong, yung reklamo sa araw-araw, 1,000, milyon. Wala, 1,000 na lang. Hindi niya kaya lahat isa lang. At hindi niya kaya lahat matulungan. Kaya ikaw ngayon maliit tulad ko, maliit na nilalang lang sa mundong ibabaw, marunong kang maglagay sa safety sa sarili mo. Yung documentation, kung ikaw security guard ngayon, marunong kang mag-document sa lahat ng bagay. No? Para hindi ka mabaliktad. Kasi pagdating dun sa usaping legal, ay sir, properly turn over po yan. Ito po yung document, yan, nireceive po yan. Paano kung masabing ninakaw ko yan? O ngayon, sasabihin naman sa'yo, bakit ka umalis na bawal naman sa protocol ng guardia na umalis na walang properly relieved. Eh sir, ikaw ba naman mag-duty ng 48 hours sir, 36 hours, hindi ba ako kuha niyan sir? Eh sa kanya, 1 linggo na 24 hours eh. Papakinggan ng korte yun. Doon na mababaliktad yung kwento. Dahil bakit? May proper documentation kang ginawa. Paano kung ang kumpanya ay mag-file din ng damage doon sa agency? Ngayon yung agency, sisihin ka ng agency na, nanakawan yung kumpanya dahil iniwan mo. Bakit? Wala kang proper documentation. Sir, alis na ako sir, wala akong kapalitan ilang araw na ako sir. Pa-receive na lang po na yung area ko po ay maayos naman kong iniwanan. Di ba? Tapos, tawag ka pa sa opisina nyo, sir, alis na ako rito sir, kasi wala kayong pinalit na kung dito eh. Kasi ganito yan guys kami sa detachment, wala kayong problema. Wala kayong problema sa detachment kasi may mga officer mag-aayos sa mga problema. Kunwari, walang pumalit na gwardiya at may emergency isang gwardiya o kaya talagang walang pumalit. Ang magkaka-cover up noon ay officer sa duty mo. Kami ang magkaka-cover up noon. Kami ang mag-duty doon. Ngayon, tulad ni Kuya, parang single post na sila, palitan lang silang dalawa. Dalawa lang sila. Supposed to be dapat, ang tatakbo doon na wala yung kapalitan, hindi dumating. Dapat ang supposed to be tatakbo ng agency doon ay yung inspector nila. Pangsamantala, yung inspector ang papalit sa gwardiya. Pag napalitan na yung gwardiya, pahinga ka. Ngayon, yung inspector naman ang magbibigay ng feedback ng opisina na, sir, mag-hire kayo ng gwardiya, wala tayong gwardiya rito. Kulang. Nawala, umalis. Yun yung dapat doon, no? Kaso lang si Kuya, umalis siya na walang proper documentation, walang proper turnover. Anong nangyari sa kanya? Nabaliktad siya. No, nabaliktad siya. At yun na nga, mabuti ay naisalang sa ni Tulfo at yung agency ay uulan ng oo. Yes sir, opo sir, no problem sir, ganun lang. Pero nung hindi pa wala pang kuwan kay Tulfo yun, anong sabi nung kausap ni Tulfo? Di kasi ganito yan sir eh. Kasi iniwan niya po yung pisto sir, tapos pagkaiwan ng pisto sir ay nawala yung baril sir, ganun, ninakaw niya, dinala niya, ginano na siya. No? Sabi ng gwardiya nung nakuan, ay, hindi ko po dinala, iniwan ko po dun sa pwesto. Sabi ko, mali. Dapat, wag kang mag-iwas sa iwan ng iwan. Palagay na natin, totoong iniwan mo, kung nanakaw doon,
Sinong liability doon? Ikaw. No? Hindi mo naman pwedeng bitbitin sa bahay nyo. Illegal carrying of firearms na naman yung kaso mo. Baka kayong mga gwardiya ngayon dyan, wala akong kapalitan. Hindi ako pinalitan. Bitbitin ko na itong baril papuntang bahay. Ay, may kaso kayong dyan. Hindi yan kasama sa lisensya mo na bitbitin mo yung baril mo sa bahay. Documentation na naman yun. Wala kang proper documentation na allowed ka magbitbit ng baril sa bahay mo. Binitbit mo dahil wala kang mapag-iwanan. Sa kumpanya, mayroong mga may mga tinatawag na security coordinator o kaya supervisory doon sa inyong post, doon ka makipag-coordinate. No? Ngayon, wag mong payagan na maabuso ka. Tulad noon, 300 mahigit. Abuso na yung sweldo na yun, 300 mahigit. Hindi yun ang tamang sweldo. Kaya nga sabi, ang daming mga nagsisigaw dyan na mga sa social media, dapat matuldugan na yung agency na kulurong na mga abuso na mga agency na mga ganito, na mga mapagsamantalang agency. Hindi matitigil yan. Bakit? Maraming Pilipinong walang trabaho at pumapayag na mag-apply sa ganong mga klaseng trabaho. Na kahit wala sa ayos yung sweldo, pumapayag sila. Kasi nga, wala, kulang tayo sa trabaho. No? So, hindi mawawala yan. Hindi mabasta-basta matatanggal yan. Maliban lang kung may maganda na talagang trabaho mapupuntahan ng mga Pilipino, pero wala eh. Kaya maraming paring kakagat sa mga security agency na mga mapagsamantala na hindi tumutupad sa tamang sweldo. No? So, ngayon, naintindihan nyo na kung ano yung mga proper documentation. Sa area nyo, pag may problema dyan, may disgrasya dyan, pwedeng ikaw masisi security guard. Bakit? Wala kang proper documentation. May aksidente dyan. Palagay natin na aksidente. Pero ibang ko na yan, ibang topic na yan, sa ibang video na natin pag-usapan yan. Ang pinag-usapan natin dito, yung marunong ka mag proper documentation. Tulad ng pag-quit mo ng post, kung alam nyo, kung kayo gwardiya ngayon, sa logbook, nakalagay doon, PDR, Post Area of Responsibility, EOR pala, o Post Duties and Responsibility, properly turn over to the incoming guard. O diba, nakalagay doon, incoming guard. The following items, properly turn over as listed below. Isa-isahin mo yon. Note, pagdating na magno-note ka pa, no problem area of responsibility is no problem. Normal situation, gaganunin mo pa sa logbook mo. Tapos, ikaw naman nag-incoming, bago mo tanggapin yung iyong area, check ka rin. Kasi baka ginagawa ka ng kasama mo na meron na palang problema, pero sinabi niya no problem. Yun ang documentation. Yun ang magpatunay na umalis ka na walang problema. Okay? Kaya, ikaw, gwardiya ngayon, marunong kang manigurado ng documentation sa bawat aksyon na meron kang gagawin. Huwag mong daanin sa pilusupuhan. Kasi bakit? Maliit lang tayo na tao. Madali lang tayong tirisin para tayong kuto. Madali tayong apihin sa batas. Lalo na kung hindi natin mailagay sa tama ang ating sarili. Hindi lahat ng panahon may tulpo sa ating likuran. Na pag nagsalita si tulpo, yes sir, opo sir, no problem sir. Hindi ganun ang totoong buhay. Pag nandun ka na sa totoong field ng security guard, ang tanga at hindi knowledgeable sa trabaho, yun yung mabubuslo at maraming nakukulong dyan. Diba? Maraming nakukulong. Kasi bakit? Kahit bawal na ang pinapagawa, ginagawa. Tanong ko sa iyo, magkano ang kapalit mo na bayad para gawin mo isang bagay na bawal na pala? Diba? Tulad ni Kuya na nag-duty, magkano lang kapalit sa 12 oras niya? 300 lang mahigit.
Diba, yun lang kapalit niya. 12 oras yan ang pinalit ang oras niya. Sa pagkatao niya. 300 lang binayad sa kanya, pumayag siya. Ngayon, wala siyang kaalam-alam sa documentation, basta na lang siya umalis. Pati kalayaan niya, mawawala pa, makukulong pa siya. Kasi bakit? Pinabayaan niyang hindi gawin ang tamang documentation sa trabaho niya. Okay guys? So, I hope guys na maliwanag talaga sa inyo to at makapagbigay gabay sa mga bagong security guard. Lalo na yung mga hindi nagtitraining. Ay, naku! Sinalang lang, halika, bigyan kita ng trabaho. Yan, security guard ka. Inutusan na ng suka. Binigyan ng uniforme ng gwardiya. Yan, security guard ka na. Ikaw naman security guard, salang ka lang. At wala kang alam. Ayun na. So, napanood mo yung video na to, kahit hindi ka nag-training, marunong ka. At baka sabihin mo, sir, hindi ako marunong mag-documentation Reporting, mayroon na akong video dyan. Sir, hindi ako marunong mag-English, di Tagalogin mo. Huwag mo sabihin, pati Tagalog, hindi mo alam. Ngayon, kung nasa Bisaya ka nag-duty, at Bisaya yung agency mo, Bisayain mo. Walang problema dun, hindi ka makukulong. Ang makukulong ka, yung hindi ka marunong documentation, Pero yung pag sulat mo ng documentation na Bisaya, walang kulong dyan. Walang kulong dyan. Mas makukulong ka dun sa sinulat mong English na misleading. Tira ka ng tira ng English, mali naman pala yung grammar mo o mali yung pagkakabigkas mo doon. Yun, basahin ng abogado yun, ay hindi ito ang ibig sabihin nito. Gagano'n, isa-isahin yung report mo doon. Mali pala yung pagka-meaning doon sa sinalibi mo kasi nagmarunong ka, nag-English ka dyan, lalo ng pahamak na nutuloy lalo ka. So kung hindi mo kaya mag-English na maliwanag na Englishan, edit Tagalogin mo. Ngayon kung Bisaya ka at Bisaya yung agency nyo, Bisayain mo. Di ba? Maliwanag tayo. Safe ka. Okay guys? Kung magulo sa inyong isipan guys, ang sinasabi ko, dislike the video guys. Dislike lang. Pero kung naliwanagan naman kayo, mabigyan nyo ng like. At yung mga bagong dalaw ngayon, 2026, mapindot nyo ng subscribe button dyan. Ayan idamay nyo na yung notification bell dyan guys, para magkita-kita pa tayo sa next video. Guys? Kita-kita tayo next video guys. Bye-bye!